para alamin ang latest sa magiging lagay ng panahon ngayong Sabado, makakapanayam natin si Binibining Chanel Dominguez, ang weather specialist ng DOST Pag-asa. Miss Dominguez, magandang tanghali po. Tanghali din po sa inyo at magandang tanghali din po sa mga taga-subaybay po natin. So, yun po ang asahan. Sige po ma'am, go ahead. Yun po, wala po tayong binabantayan anumang bagyo or low pressure area sa anumang parte po ng ating Philippine Area of Responsibility, mapalabas man or loob po. Ma'am, pero naranasan kanina sa Quezon City yung malakas na pag-ulan at I believe sa iba't ibang bahagi din ng Metro Manila. Ilang po bang weather systems yung umiiral na nagpapaulan po ngayon dito sa Metro Manila? Yung kanina po natin naranasan dito sa Metro Manila ay dulot po ito ng shear line. Ito po yung salubungan at ng mainit at malamig na hangin. Ito pong shear line po natin ay nakaka-apekto rin po dito po sa mainland Cagayan, Apayao, dito po sa Calabarzon at pati na rin sa Isabela at Aurora. Yung pong mga nabanggit nyo pong probinsya, yan po ba yung aasahan natin na makakatanggap ng maraming rainfall account? O rainfall count? Yes, pasahan po natin dulot po ito ng shear line. Then meron din po tayong tatlo po kasing weather system na nakaka-apekto po dito sa ating bansa po sa ngayon. Isa pa po yung Intertropical Convergence Zone po natin or ITCC na asahan po natin. Magdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa may Visayas, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Bicol Region, pati na rin sa Mimaropa. And then yung northeast monsoon po natin or hanging amihan ay umiiral po dito sa may extreme northern Luzon. Kaya asahan po natin sa Batanes at Babuyan Islands, makakaranas din po sila ng mga pag-ulan. O Ma'am Chanel, hanggang anong araw po natin aasahan yung mga pag-ulan o yung sama ng panahon? So yung nakikita po natin dito po sa Metro Manila, improving weather naman po yung ating aasahan po, lalo na po sa bisperas po ng ating bagong taon at sa mismong araw po ng ating bagong taon. Pero bad news lang po sa mga kababayan po natin sa Mindanao, asahan po natin possible pa rin po yung epekto ng Intertropical Convergence Zone sa kanila, kaya makakaranas pa rin sila ng mga pag-ulan. O Ma'am Chanel, ano po ba ang ginagawa po ng Pag-asa katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan? Kasi kung matatandaan po natin, pagsapit po ng January 2024, nagkaroon po ng matinding landslide dyan po sa bahagi ng Maco, Davao de Oro dahil na rin po sa mga pag-ulan noon nakalipas po na Enero. Papaano po natin maiiwasan yung mga ganitong pangyayari lalo na po at may mga bahagi ng bansa na inuulan itong papalapit na po yung pagpapalit ng taon? Payo po natin sa mga kababayan po natin ay ugaliin po i-check po yung social media pages po ng Pag-asa about po sa mga ulan or mga rainfall advisory na nilalabas po ng Pag-asa. And then yun po ang pinaka-advice po namin dito po sa Pag-asa ay makinig po tayo sa ating local government units para po sa pagpapalikas po pag tuwing po may mga pag-ulan or mga pagbuho po ng lupa. Last question na lang po, Ma'am Chanel, hanggang kailan po ba natin mararanasan yung malamig na panahon o yun pong dulot ng amihan? Asahan po natin possible po hanggang March po, early March po, makakaranas pa rin naman po tayo ng malamig po na panahon. Pero nakikita po natin, ang peak po natin ng malamig na panahon ay during January po, mga first week or second week ng January. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Ms. Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa.